Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Upang mapahusay ang kanilang kasanayan sa cargo surveying, lumahok ang Bureau of Customs o BOC sa Capacity Building Program ng Bulk and Break Bulk Cargo Clearance Enhancement Program o BBBCCEP sa Bangkok, Thailand. Isinanggawa ang pagsasanay sa pangunguna ng COTEC na alinsunod sa Custom Modernization Order o CMO 18-2010 upang palakasin ang kakayahan ng mga opisyal ng adwana sa cargo inspection at clearance. Ipinahayag din ni Commissioner Bienvenido Rubio na ang programa ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng BOC na palakasin ang pangdaigdigan na kooperasyon at mapabuti ang proseso ng kalakalan sa bansa. Nagbabala ang isang grupo ng mga may-ari ng restaurant sa Pilipinas ukol sa pagkakalugi ng mga negosyo dahil sa paglipana ng mga pekeng PWD ID. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Ikinabahala ng Restaurant Owners of the Philippines o Resto PH ang paglipana ng mga peking persons with disabilities o PWD card. Ayon sa inilabas na pahayag ng grupo, malaki ang epekto nito sa industriya ng mga restaurant na ang ilan ay napipilitang magsara dahil sa pagkalugi. Aniya ang pang-aabuso sa PW discount ay nagbibigay pasakit sa mga family run at maliliit na mga negosyo. Sinasagot kasi umano ng mga resto owner ang 20% discount na ibinibigay sa mga PWD. Nilinaw ng grupo na hindi subsidized o sinasagot ng pamahalaan ang diskwentong ito. Bukod umano sa mawawalang kita ay apektado din ito ang mga empleyado, kalidad ng pagkain, pati na rin ang presyo para sa mga tapat na customers. Kaya naman panawagan ng Resto PH ang patas at maayos na implementasyon ng PW discount. Umaasa ang grupo na makapagbigay ito ng kamalayan sa publiko. Ito ay para maproteksyonan ang karapatan ng mga PWD kasabay ng pagsuporta sa mga local restaurants. Francis Riodique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Isinusulong ni Quezon City District 5 Representative Patrick Michael Vargas ang programang pagpapatayo ng Breast Cancer Center sa lungsod at sa mga karatig lugar nito. Ayon sa datos, tinatayang libong mga kababaihan ang tinatamaan ng sakit na kanser kada taon, kung saan karaniwan dito ay breast cancer. Kung kaya't umaapila si Vargas na aprubahan ang House Bill No. 3500 na layong mabigyan ng accessible, abot-kaya at dekalidad na breast cancer screening, diagnosis at treatment services ang mga kababaihan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, magnitude 5.1 na lindol, yumanig sa Dinagat Islands. ERC layong pagpasyahan ang 19 billion peso refund ng Meralco sa Marso. Pagbaba sa singil ng kuryente, asahan. Dating PCSO General Manager Garma at NAPOLCOM Commissioner Leonardo, sinampahan na ng kasong murder ng DOJ. Mga health advocate, tinutulan ang pagpapababa ng excise tax sa sigarilyo. Mga resto owners, ipinahayag ang pagkadismaya sa paglipana ng mga pekeng PWD ID. Meteor Garden star Barbie Sue pumanaw na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Sinampahan na ng kasong murder at frustrated murder sina dating PCSO General Manager Roina Garma at dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo. Ang nagsampa ng kaso ay ang PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at ng NBI Organized and Transnational Crime Division. Kaugnay ito ng kasong pananambang at pagpatay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Kasama rin sinampahan ng kaso ang 5 pang individual.
Sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea, nananawagan si Speaker Ferdinand Martin Romualdez ng diplomasya at respeto sa pandaigdigang batas upang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Tutukan ang detalye sa balitang ito. Nananawagan si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa pandaigdigang komunidad na igalang ang 2016 arbitral ruling ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at pairalin ang pangdaigdigan na batas sa West Philippine Sea o WPS. Ayon kay Romualdez, hindi lamang ito usapin ng teritoryo kundi isang pagsubok sa paninindigan sa pagpapanatili ng kalayaan sa paglalayag. Sa kanyang talumpati sa Parliamentary Intelligence Security Forum o PISF, binigyan din niya ang patuloy na militarisasyon at panggigipit ng China sa pinag-aagawang teritoryo. Kanya ring pinahayag na hindi kakayanin ng bansa ang hamong ito ng mag-isa at kinakailangan magkaroon ng sama-samang pagkilos mula sa pandaigdigang komunidad. Dito kanya ring ipinatbatid ang pagpapatibay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng diplomatikong ugnayan at seguridad ng bansa upang maprotektahan ang soberanya. Dito binanggit din niya ang mga bagong batas tulad ng Republic Act No. 12064 o Philippine Maritime Zone Act at Republic Act 12065 o Philippine Archipelagic Sea Lanes Act na nagpapalakas sa karapatan ng Pilipinas sa karagatang sakop nito. Pagbibigay diin pa ni Romualdez na dapat lutasin ang sigalot sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng mapayapang usapan at diplomasya sa halip ng dahas at pananakot. Hinimok niya ang mga bansang nasa Indo-Pacific na magkaisa at hindi tingnan ang rehiyon bilang isang labanan ng kapangyarihan kundi bilang isang komunidad na may isang mithiin para sa kapayapaan at kaunlaran. Samantala, nagpahayag din si PISF Chairperson Robert Pittenger na ang seguridad sa rehiyon ay may epekto sa buong mundo at kinilala ang papel ng Pilipinas sa pagpapanatili ng katatagan. Sa isang video message, binatikos naman ni U.S. Senator Bill Cassidy ang kawalan ng respeto ng China sa pandaigdigang alituntunin na mas maaaring humantong sa mas matinding tensyon sa Indo-Pacific. Pinayuhan din niya ang mga mambabatas na paigtingin ang mga hakbang laban sa dayuhang panghihimasok at tiyakin ang integridad ng kanilang mga institusyon. Ayon sa mga itinampok sa pamamagitan ng PISF, patuloy na magpapalitan ng kaalaman ang mga mambabatas upang mapalakas ang mga demokratikong institusyon at protektahan ang soberanya ng kani-kanilang bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Hindi lang pang Pilipinas kundi buong mundo na ang makakasaksi sa ipinagmamalaking Dinagyang Festival ng Iloilo. Ito ay kasunod ng magandang balitang itatanghal ng mga mananayaw ng Dinagyang ang kanilang tanyag na pista sa Osaka, Japan at Auckland, New Zealand sa Nobyembre. Ang Dinagyang Festival ay isang taunang kaganapan sa Iloilo na ipinagdiriwang tuwing ika-4 na linggo ng Enero. Pinararangalan nito ang Santo Niño at ginugunita ang pagdating ng mga Malay settlers sa Panay. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, magnitude 5.1 na lindol, yumanig sa Dinagat Islands. ERC layong pagpasyahan ang 19 billion peso refund ng Meralco sa Marso. Pagbaba sa singil ng kuryente, asahan. Dating PCSO General Manager Garma at NAPOLCOM Commissioner Leonardo sinampahan na ng kasong murder ng DOJ. Mga health advocate tinutulan ang pagpapababa ng excise tax sa sigarilyo. Mga resto owners ipinahayag ang pagkadismaya sa paglipana ng mga pekeng PWD ID. Meteor Garden star Barbie Sue pumanaw na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Naging usap-usapan online ang inanunsyong English-only policy ng University of Cabuyao na epektibo nitong Lunes, ika-3 ng Pebrero.
Ayon sa naturang post, wikang Ingles na ang dapat na gamitin sa lahat ng transaksyon sa naturang eskwelahan. Layo naman nito na makabuo ng English-speaking environment para maging globally competent umano ang mga magiging graduates nito. May posibleng bawas singil sa kuryente. Ito ay matapos magpasya ang Energy Regulatory Commission o ERC sa 19 billion peso refund ng Meralco sa Marso. Ang detalye tunghayan sa balitang ito. Nagpahayag ang Energy Regulatory Commission o ERC na nakatakdang magdesisyon sa kahilingan ng Manila Electric Company o Meralco na mag-refund ng 19 billion peso sa mga consumer sa pagsapit ng Marso. Ito ay ayon sa pahayag ni ERC Chairperson Mona de Malanta kung saan ang refund ay naglalayong ibalik ang sobrang singil mula buwan ng Hulyo taong 2022 hanggang buwan ng Disyembre taong 2024. Sa ilalim ng panukalang ito, may nakatakdang bawas singil na 19 na sentimo kada kilowatt-hour o kWh para sa residential customers sa loob ng 3 taon. Batay naman sa kasalukuyang rate ng Meralco na 11 pesos and 7,428 cents kada kilowatt-hour noong Enero ngayong taon, inaasahang mararamdaman ng mga consumer ang epekto ng refund sa kanilang buwanang bayarin. Ito ay matapos isinumite ng Meralco ang kanilang kahilingan noong ika-28 ng Enero na kasalukuyang sinusuri ng technical at legal teams ng ERC. Pagpapahayag pa ni De Malanta, ito ay sa ilalim ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA kung saan may 30 araw ang ERC upang magdesisyon sa aplikasyon ng Meralco. Aniya mainam ang pagtatakda ng refund dahil papasok ang tag-init kung kailan tumataas ang konsumo ng kuryente. Samantala, bukod sa pagsusuri ng refund, tinitingnan din ng ahensya kung sapat ang inilaang halaga o kung kailangang taasan pa ito. Ipinaliwanag ni De Malanta na nag-ugat ang refund mula sa sobrang koleksyon ng Meralco dahil sa kanilang singil sa kuryente. Bunsod dito, may posibilidad na dagdagan pa ng komisyon ang ipapabalik na halaga sa mga consumer. Habang sa kasalukuyan naman, umaabot sa 7 milyong customer ang saklaw ng Meralco sa kanilang prangkisa. Ayon sa komisyon, kanilang patuloy na binabantayan ang panukalang ito upang matiyak ang patas at makatwirang singil sa kuryente para sa lahat. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Isang malungkot na balita po, pumanaw na ang Taiwanese actress na si Barbie Hsu o mas kilala bilang Shanchai sa Asian hit series na Meteor Garden sa edad na 48. Ayon sa ulat galing sa kapatid ng aktres, pneumonia matapos magkaroon ng influenza noong Lunar New Year ang sanhi ng pagkamatay nito. Galing ng Japan ang buong pamilya ni Barbie para sa bakasyon bago ito binawian ng buhay. Nagbahagi naman ng taos-pusong pagpupugay at pagpapasalamat kay Barbie ang co-star nitong si Jerry Yan na gumanap bilang daming sis sa Meteor Garden. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita, magnitude 5.1 na lindol, yumanig sa Dinagat Islands. ERC layong pagpasyahan ang 19 billion peso refund ng Meralco sa Marso. Pagbaba sa singil ng kuryente, asahan. Dating PCSO General Manager Garma at NAPOLCOM Commissioner Leonardo, sinampahan na ng kasong murder ng DOJ. Mga health advocate, tinutulan ang pagpapababa ng excise tax sa sigarilyo. Mga resto owners, ipinahayag ang pagkadismaya sa paglipana ng mga pekeng PWD ID. Meteor Garden star Barbie Hsu pumanaw na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.